Hallelujah, 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 Hallelujah. Kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kaniyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalan ay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kaniya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kaniya. Nang si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkasalong kumain. Noong makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kaniyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang pagtawag kay San Mateo, isang mangungulekta ng buwis. Siya po ay isa sa mga naging alagad o apostol ni Jesus Nazareno. Sa kapanahunan po ng ating Panginoon, ang mga publikano o nangungulekta ng mga buwis ay itinuturing sa lipunan na mandaraya at traidor. Bakit mandaraya? Sapagkat sila ay naniningil ng labis sa kanilang kapwa Hudyo. Bakit traidor? Sapagkat sila ay naglilingkod sa pamahalaan ng Romano. Kung si San Mateo, isang publikano,
itinuturing na makasalanan sa lipunan, ang unang tanong, bakit siya napiling maging apostol ni Jesus Nazareno? Simple lang ang kasagutan. Dahil ang awa, ang habag at pagmamahal ni Jesus Nazareno ay para sa lahat. Uulitin ko po, sapagkat ito'y napakahalaga. Ang awa, ang habag, at ang pag-ibig ni Jesus Nazareno ay para sa lahat. Hindi lamang ito para sa mga mabubuti at mga banal, maging makasalanan, minamahal, kinakalinga, at inaaruga ng Diyos. Kaya nga narinig natin sa Ebanghelyo ang sinabi mismo ni Jesus Nazareno na siya ay isinugo ng Ama, hindi upang tawagin ang mga banal, kung hindi upang hanapin ang mga makasalanan at naliligaw ng landas. Nais kong liwanagin, hindi nais ng Diyos ang kasalanan. Mahal niya ang mga makasalanan bilang mga tao at bilang anak ng Diyos. Kaya naman, ang kaniyang pagmamahal hindi magkukulang, hindi mauubos, kahit na mabigat at madami at patuloy pa rin ang ating pagkakasala sa Diyos. Ang ibig sabihin nito, ang Diyos sa kaniyang pagmamahal, inaasahan din tayo na magbago at magbalik loob. Ito ang ginawa ni San Mateo. Siya ay nagbago nang siya'y tawagin ng Panginoon. Araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon upang magbago, magsisi sa ating mga kasalanan at ituwid ang ating mga pagkakamali sa buhay. Kaya nga, ang panawagan ni Jesus Nazareno sa araw na ito ay napakaliwanag. Sumunod ka sa akin. Ang pagsunod sa Diyos nangangailangan unang-una ng pagbabalik loob. Mahihirapan tayong sundin ang kalooban ng Diyos malibang pagsisihan muna natin ang ating mga kasalanan ng buong puso at buong pagpapakumbaba. Kaya nga lagi kong ibinabahagi sa inyo, hindi madali ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi madaling iwanan ang ating mga paboritong kasalanan. Subalit, ito ay posible at ito ay kaya nating gawin sapagkat laging nariyan ang grasya at ang Espiritu Santo na sa atin ay magbibigay lakas, na sa atin ay magbibigay ng tamang paggabay, na sa atin ay magbibigay ng liwanag tungo sa landas ng pagbabago, paghilom at kabanalan. Mga kapatid kay Kristo, tulad ni San Mateo, patuloy tayong inaanyayahan at binibigyan ng maraming pagkakataon upang sumunod sa kalooban ng Diyos, magbago ng buhay at magsisi sa ating kasalanan. Nawa, hindi masayang ang mga pagkakataong patuloy na ibinibigay sa atin upang sumunod sa kalooban ng Diyos. Sumunod tayo kay Jesus Nazareno. Hindi tayo mabibigo.
tayo ay kaniyang pagpapalain. Tayo ay kaniyang pagpapanibaguhin. Tayo ay kaniyang patuloy na mamahalin. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.